Tabernakulo ang aking dalangin. Tunay na natutuwa ako sa umagang ito na makita ang espiritual na paglago ng tabernakulong ito at kung papaanong yang karatula sa labas na hayat naghahanda na sila para magtayo ng bagong bahay-sambahan. Sa palagay ko'y kailangan ito. At para matiyak na pagkatapos, kung ang Panginoong Yesus ay magtatagal pa, matapos na tayo wala na rito, sila na may ang mga anak-anak natin ay magkakaroon ng dako na pupuntahan bilang simbahan. At nagsisikap nga tayo na makipaglabang masikap para sa pananampalatayang ibinigay na minsan sa mga banal. Kaya iniisip ko na mainam na bagay ito. At nung papasok po ako rito kani-kanina, para may dagdag lamang sa napakarami ng mga patotoo na naipatotoo na rito tungkol sa mga pagpapagaling, sa huling ilang mga pagtitipon dito sa tabernakulo rito. Sadyang ang patuloy ang pagdagsa nito ng mga pagpapagaling, ng mga dakilang mapaghimalang mga pagpapagaling. Pinaiwan ko muna ang asawa ko riyan sa labas ngayon lang, at ang mga bata sa may pinto, at may kapatid na babae po riyan na nakaupo ngayon, na gano'n na lamang ang kanyang pananabik na siya'y napaiyak dahil sa dakilang himalang nangyari sa kanyang munting apo na lalaki sa malayong dakuman ng, sa palagay ko, sa Chattanooga. Ginangnas na narito, ang munti mong apo na lalaki ay nagdurusa talaga sa kung anong karamdaman. At nung huling pagtitipon dito, ang Panginoong Yesus sa tingin ko ay tinawag yun at ang sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, na ang sakit na ito'y wala na at siya'y igina ang lagay. At yung munting batang lalaki ay ganap na normal na at magaling na talagang magaling na ang kalagayan niya. At ito'y sadya nga namang kapanapanabik talaga ang mapakinggan ang mga pagpapatotoong yon. At hayan din po ang isang kabataan na narito ngayon na humiling ng panalangin para kay Ginang Stats na sumailalim kamakailan lang sa isang operasyon. At may pagnanais sila, kita nyo, kung walang magnanais na may panalangin natin sila, baka sila'y ipinapakita lang niyan na basta't nagsusumikap ka, may mga taong magnanais na may panalangin mo sila, na hayat sila'y may pagnanais, kita nyo. Kung minsay, nagiging mabigat na po, na anupat, di naman sa mabigat talaga, pero sadyang napakarami, na talagang mapapapunta ka na lang sa kung saan, at mapapayuko ka na lang ng ulo, at magtatago ka ng konti para makahinga-hinga naman. Pero ako'y tunay na natutuwa na nagnanais pa rin sila. Huwag niyong isipin na di ko sila gustong kaharapin, dahil kung wala nang nagnanais pa na may panalangin ko sila, nasaan na sana ngayon ang pagmiministeryo ko? Kita nyo? Pero minsan, nasasabi niyo tuloy, kapatid na Branham, di ko maintindihan na kapag may mga taong dumadaing na tulad niyan, kahit nawawala ka na lang daw bigla sa kung saan, kailangan ko pong gawin yun para makahinga-hinga naman, para makapanalangin pa sa lahat ng mga tao. Huwag niyo pong isipin na dito, di lang po kasi ito sa isang lugar dito, sa buong mundo po ito, kita nyo? At tunay na mahirap po talaga, at nakakatiyak naman ako na naunawaan niyo yan. Oh, napakainam po talaga na maging isang Kristiyano. Di ko talaga alam kung paano nang gagawin ko kung di lamang kay Kristo. At ang magkaroon din ng pakikipag-ugnay sa kapwa Kristiyano na mga taong katulad sa katangi-tanging pananampalatayang ito na mga sumasampalataya sa Diyos at nakitiwala sa Kanya. At naniniwala na may darating na isang maluwalhating araw na tayo tapos na sa lahat ng pagbabaking ito at nakamit na ang pananagumpay at tatayo na pawang mga tinubos na sawangis niya sa kabilang ibayo. At heto rin po na gusto kong bumanggit muna ng kaunting pabatid na sa pagpapatayo ng tabernakulo at iba pang bagay, kami may ginagawang pagsisimula uli sa foundation po natin, lalong-lalo na sa bahagi ko sa mga malakihang mga gawain sa labas. Sa lahat ng mga nagdaang mga pagtitipon, mula nang simulan ko itong mga pag-iibanghelyong bahagi, mga ilang taon na rin ang nakararaan, na imbes na bumuo ng isang foundation na may ibang grupo ng tao ang hawak, dito na mismo sa grupong kilalang-kilala ko na noon pa man ang pinahawak ko. At bumuo ng isang foundation na ang lahat ng mga pagtitipon ko ay dadalhin sa ilalim ng pangalan ng Branham Tabernacle. At yung pangalan na yon ang gagamitin sa Union National Bank dito sa New Albany, na ang mga pondo ay doon babayaran na padadaanin doon, nang sa gayon, di ito bubuwisan. Kung di dadaan doon, lahat ng perang malilikom ay bubuwisan sa akin kung di ko gagamitin ang Branham Tabernacle bilang isang foundation. Marami sa inyo ang narinig na nung ipabatid ko ito, mga ilang beses na rin sa tuwina.
kinakailangan ko pong gawin to at para gawin yon. At heto rin na nagpapasimula kami ng isang bagong foundation ngayon. At gusto nga namin na mas marami ang makaalam na ako'y ilan na po ba ang nakarinig sa ipinabatid kong yon, na lahat ng ibinabayad sa akin sa pagtatrabaho ko sa Branham Tabernacle. Itaas niyo lang ang inyong mga kamay, lahat ng siya nga namat lahat kayo. Lahat po. At kaya po, pagkatapos ng gawain, kung mamarapatin nyo, may kaunting pabatid na dokumento po ako riyan para inyo pong mapirmahan nyo sa paglabas nyo. Pupwesto sa likod si kapatid na Roy Robertson. Dahil kung bubuuli kami ng isa na namang foundation, na ganun din naman yun, kaya't panibagong foundation, na lahat ng pondo natin at mga bagay-bagay na naliliko mula sa pagtitipon para hindi mabuwisan, ay ilalagay din naman, gaya ng dati, sa Union National Bank para ang tabernakulo na mismo ang mga siwa rito, imbis na bubuo pa ng isa na namang panibagong foundation. Dahil isa naman na itong foundation na ipinanghalan sa Branham Tabernacle, kita nyo? At kung magkakaroon pa ng Branham dito at Branham doon at kung ganito, at may iba't ibang foundation pa, ay di nga yun maganda. Si kapatid na Robertson ang mag-aasikaso, na pupuntahan nyo riyan sa paglabas nyo mamaya. Ikalulugod po namin ang pakikisan nyo. Ngayon, sa umaga pong ito, bago tayo magtuloy-tuloy sa gawain, gusto ko pong iparating na loobin ng Panginoon. Nasisikapin ko pong makabalik uli mamayang gabi. Di ko po sana gustong kunin ang 2 pagtitipon mula kay kapatid na Neville, pero kanya ngang bukas palad na hiniling sa akin na mangusap uli ako mamayang gabi. At kaya naman, kung loobin ng Panginoon, gusto kong mangusap mamayang gabi patungkol sa isang pag-iibanghelyong paksa na pinamagatang ganito. Sino ito? Kita nyo? Sino ito? At sa umaga namang ito, gusto ko namang binubulay ko nga na mangusap sa umagang ito patungkol sa isang paksa ng araw ng mga nanay. At alam ko na itong hapon na ito at maging itong umaga ay punong-puno ng mga programa para sa araw ng mga nanay. Kaya naisip ko na gusto kong tila ilakip ang isang bagay na ito. Dahil nag-aasam tayo na manalangin para sa mga may sakit pagkatapos ng gawain na ito at gaya sa tuwina, nananampalataya tayo na ang Diyos ay tagapagpagaling at pinagagaling niya ang mga may sakit at nagdadalamhati. At alam ko na ginagawa nga niya at walang halong anumang pagdududa sa bagay na ito dahil napakaraming mga patotoo ang nagsisidagsa na haya't alam natin yan. Kahapon, inuusisa ko yung isang sako na itinabi ni kapatid na Jean at Leo na puno ng mga patotoo na nakalap nila. At isa nga yung napakainam na sangsako ng katangi-tangit mapaghimalang mga pagpapagaling na ginawa ng Panginoon para sa mga tao. At naisip ko, kung ganoon nga yun, ano kaya kung kinalap natin ang lahat ng mga bagay na naipangyari? Sa palagay ko, sa Puerto Rico at Jamaica pa lang, marahil may 10,000 o baka higit pa ang katangi-tanging mga patotoo patungkol sa pagpapagaling ng Panginoon na mga bagay na ginawa niya. Ngayon, bago natin buklatin ang aklat, dumulog muna tayo sa may akda. Panginoon, lubos-lubos ang pasasalamat po namin sa iyo na heto nga, na sa tuwing iyuyuko namin ang aming mga ulo, sadya ngang nauutal kami sa kung ano bang mga salita ang dapat naming sabihin. Dahil naniniwala po ako na di kaya ng pantaong mga labi para ihayag ang nadarama ng puso ng isang lalaki o isang babae, kabataang lalaki o kabataang babae na nagkaroon ng pakikipag-ugnay sa iyo. Na maihayag namin ang aming pagsamba, kung gaano ka naming sinasamba at kung gaano kang mahalaga sa amin. Kami inihiwalay nito sa kasalanan at kami inihiwalay nito sa sanglibutan. At ito'y naghatid sa amin ng isang bagay na walang hanggan at pinagpala. At wala kaming mahagilap na anumang mga salita na sasapat. Katulad po ng sinabi minsan ng isang kagalang-galang na lalaki nitong nakaraang mga ilang linggo lang na siya ay may kakayahan na makapagsalita ng matatas sa halos 9 na iba't ibang lengguwahe na humahawak pa siya ng posisyon niya bilang tagapayo sa kalugod-lugod naming presidente na si Dwight Eisenhower. At nakapagsasalita man siya sa 9 na iba't ibang lengguwahe ng matatas. Ang sabi niya, nung matanggap niya ang Espiritu Santo, sinubukan niya ang bawat 9 na ito at wala ni isang salita na mahagilap siya. Wala ngang kahit ano para maipahayag niya mismo. At kaya iyong pinagkalooban siya ng bagong lengguwahe para magpahayag at magpasalamat siya sa iyo gamit yon. At ganoon na ganoon din po ang nararamdaman namin, siya nga rin po, Panginoon, na kung ang buhay rito'y pumaram na haya't marahil kami sama-samang makapagsasalita na sa isang bagong lengguwahe, nang sa gayon,
maipahayag namin kung ano ang iniisip namin patungkol po sa iyo. Ngayon, hinihiling po namin, Panginoon, na pagpalain mo po ang tabernakulong ito, ang mga pastor dito, ang mga tagapangasiwa rito, ang mga diakono rito, lahat ng mga bumubuo rito, maging ang mga tao na bumibisita rito, na tumutuloy at dumadaan sa mga pintuan. Naway masumpungan ng dakong ito sa tuwina na laging nakalaan na isang dakong pahingahan, na ang mga napapagal ay maaring tumuloy sa mga pintuan nito at makasusumpong ng kapayapaan sa kanilang kaluluwa. At maging ang mga may sakit sa pagpasok nila sa pintuan at sa paglabas nila ay magaling na sila. Dahil sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na laging narito, siya mismo'y nakapanahan sa ilalim ng bumungan nito. Hinihiling namin, Panginoon, na sa parating na programa na ito ng nakasalukuyang binubuo ngayon, na ikaw nga'y makikipagtagpo sa lupon at makikipagtagpo sa lahat. At kung sadya pong nakalulugod sa iyo ay magkaroon nawa ng tuloy-tuloy na paggunita sa pananalangin na minsang ipinananalangin sa lumang sapa na ito dati at dating talahiban noong araw, na ngayon ay naging isang tanglawan na ng liwanag, isang dakong pahingahan sa mga napapagal dahil sa tugon sa panalangin na yun noon. Ngayon po'y iyong patawarin nawa kami sa lahat ng mga bagay na nagawa namin o nasabi o naisip na salungat sa iyo pong dakilang kalooban, at iyong gunitahin, Panginoon, na di po ito nanggaling sa aming mga puso. Marahil na ipakita lang namin ito sa aming kilos o sa aming mga labi. Pero dagli-dagli, iyong ngang pinakikinggan kami. Sa tuwing nakikita namin na kami mali, kami handang ipahayag ito. At di po namin ibig na patagalin pa ito sa aming puso, itong katampalasan, dahil nalalaman namin na dididinggin ng Diyos ang pananalangin namin kung ganoon. Kaya naman lagi naming inihahayag ang aming mga pagkakamali. At inihiling po namin, Panginoon, na iyong pagpalain sa umagang ito ang lahat sa buong bansa, habang ipinagdiriwang ang araw na ito ng paggugunita sa araw ng mga nanay. Pero naway hindi lang sana ito ang maging nag-iisang araw para sa mga nanay. Naway araw-araw ay araw ng mga nanay. Diyos, iyo pong ipagkaloob sa umagang ito na ang mga nanay, ang mga kababaihan na napalayo na ng gusto mula sa Diyos, na maisip nawa nila sa umagang ito na mapagtanto nila na ang salitang nanay ay ang ibig sabihin nito'y siya na nagsilang. Naway mapagtanto niya na ang mga anak mula sa pakikipag-isa niya sa kanyang asawang lalaki ay mumunting mahalagang hiyas na inilagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kaya naman, ipagpapalagay siya ng Diyos na may pananagutan siya sa pagpapalaki ng mga batang ito. At gaya nga ng sinasabi ng kasulatan na ang mabuting babae at ang nanay na ito, natatawagin siya ng kanyang mga anak na pinagpala. O Panginoon, eto ngang nakikita namin sa araw na ito, na ang mga kababaihan ay napapalayo na ng husto mula sa mga kasulatan, at ang kilos ay parang marahas na. Dalangin namin, Diyos, na magbibigay ka sa amin ng isang makalumang revival na tatawag sa kanila pabalik sa kalagayan kung saan dapat sila nakaposisyon. Panginoon, hindi po namin kahit anong mangyari, nakaliligtaan namin na magpasalamat sa iyo para sa mga tunay na mga nanay, dahil nalalaman namin na meron nga kami ng mga nabubuhay ngayon na mga tunay na dalisay na mga nanay. Diyos, iyo pong pagpalain sila. Sila'y mahalaga pong kayamanan sa amin. At dalangin namin na patuloy kang sumakan nila sa tuwina, Panginoon, at mamuhay nawa sila ng masaya, at makita nila ang bunga ng kanilang sinapupunan na naglilingkod sa Diyos. At dalangin namin, Diyos, na sa mga may nakakabit sa damit nila na puting rosa sa umagang ito, o puting bulaklak, na nagpapahiwatig na ang kanilang nanay ay yumauna doon sa ibayo mula sa eksenang ito ngayon. Nawa, Panginoong Diyos, ang mga nanay nila'y payapang mamahingan at ang kanilang mga pinagpagalan ay lumakip sa kanila. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Now take thy word, Lord, and speak to the people and give them comfort. For that is why we have gathered here, to
feel your presence, hear your word, and be blessed, and leave here to be better men and women, boys and girls than we were when we entered. We ask this in the name of Jesus, God's Son. Amen. Ngayon, iyo pong kunin ang iyong salita, Panginoon, at mangusap sa mga tao, at pagkalooban sila ng kaaliwan, dahil yan po ang dahilan ng pagkakatipon namin dito. Ang madama ang presensya mo, makapakinig sa iyong salita at mapagpala, at sa pag-alis namin dito'y maging mas maiinam na mga lalaki at babae, kabataang lalaki at babae, kumpara sa nung kami pumasok kanina rito. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos. Amen. I love the reading of His blessed word. So now, Gustong-gusto ko po talaga itong pagbabasa ng kanyang pinagpalang salita. Kaya ngayon, bubuklat tayo sa umagang ito, sa aklat ng unang mga taga-Korinto, at magbabasa tayo ng ilang bahagi ng 15 kabanata, simula sa unang talata. Ngayon, mga kapatid, ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salita na ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng 3 araw ayon sa mga kasulatan. Marahil sasabihin nyo, kapatid na Branham, tila yata kakaibang teksto yan para sa isang mensahe para sa araw ng mga nanay. Bueno, totoo po yan. Pero alam nyo, ang Diyos na may kakaiba talaga, at ang pamamaraan niya ng paggawa sa mga bagay-bagay ay kakaiba talaga. At binubulay ko ang kaisipan patungkol sa nanay. At ako po'y meron pa rin sa umagang ito na sa biyaya ng Diyos ay narito pa rin kapiling natin dito sa lupa. At lubos-lubos ang pasasalamat ko sa mga nanay. Pero yamang magkakaroon din tayo ng gawain para sa pagpapagaling. At di ko lang sigurado kung makababalik pa ako mamayang gabi. Pero heto ngang naisip ko na marahil makapagpipinta tayo ng ibang pagtingin sa larawan na ito. Malaki ang halaga ng isang nanay. Alam niyo ba na ang unang tumanggap sa inyo sa buhay na ito ay ang nanay niyo? Wala pang nakahahawak sa inyo noon. Dahil pinagbubuntis pa lang kayo noon at daladala niya kayo sa ilalim ng kanyang puso. At siya ang kauna-unahang tao na kumikilala sa iyo at ang una po sa buhay na ito na humahawak sa iyo. Tapos, nung mailuwal ka na, siya ang isa sa mga unang mga kamay na humahawak sa iyo at pinapahiran ang mga luha na nasa iyong mga mata. Siya ang unang tumatapik-tapik sa iyo at umiibig sa iyo at binubulungan ka ng marahan sa buhay na ito, ang iyong ang nanay. Ngayon, alam ko nga na wala tayong kakayahan na sapat na parangalan ang isang nanay. Ang nanay ang unang kaagapay ng bata at nakatang sa kanya ang malaking responsibilidad kung paano ba lalaki ang isang bata na ito ngayon nakabatay sa kung ano ba ang unang pag-aalalay na gagawin ng nanay sa pagtahak ng batang ito sa dapat niyang tahakin. Ibinigay sa nanay ang responsibilidad mula sa Diyos na alalayan ng bata sa tama niyang tahakin. At kaya naman naniniwala ako na iyan ang dahilan kung bakit ang mga nanay
ay talagang may espesyal na munting iniiwang marka sa bata. May kilala po akong lalaki sa bayan na ito. Sa palagay ko, ang nanay niya'y narito ngayon. Ang lalaki po'y kasing edad ko. Pero di ko po sinasabi ito para pighati ng nanay. Dahil napakarami na niyang pinagdaan ang pighati, gaya ng lahat ng iba pang mga nanay. Pero hayan nga't ang lalaki umiinom, at malakas siyang uminom. At kapag nalalasing na siya ng husto, umuwi nga siya at sasalampak doon sa higaan sa kanyang nanay, at iniyayakap niya ang braso niya sa kanyang nanay. At ang lalaki po'y may mga apo na rin. Pero may kung anong espesyal na bagay sa maski tapik-tapik lang ng isang nanay na tila na sa ibang pedestal kumpara sa anong pamang marka na iniiwan ng sino pa mang iba, na dito sa buhay na ito ng tao. Alam nyo, sa isang lalaking tulad ni Moises, siya, kung may bagay nga akong masasabing mabuti sa pagkatao niya, ay dahil nga yan sa pagkakaroon niya ng nanay na ipinadala ng Diyos. Alam niyo po ang kwento sa siya yung nanalangin, si Jochebed, at inaasam-asam niya talaga ang bata na ito. At nung may panganak na ang batang ito, siya mismo ang bumubulong sa kanya ng banayad, at yumayakap sa kanya at gumawa doon sa basket na daong, at naglagay sa kanya doon sa mga tambo. Kahit na nung mga panahon na yun ay parang winawarak ang puso niya. Ang nag-iisa't sarili niyang munting sanggol. At ang sanggol na ito ang pinakagagiliw-giliw na munting bata sa buong mundo. At ang mga nanay ay may pagkagiliw naman sa kung sino mang bata. Pero iba rin yung sariling espesyal na munting sanggol. At heto rin na sa kanyang puso, ay alam niya ng bata na yon ay pinanganak para sa isang layunin. At tapos kanyang dadalhin na lamang ang sanggol at ilalagay roon sa mismong pugad ng mga buwaya doon sa may ilog. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay ginawa niya yon, na may pagkabatid na may kakayahan ng Diyos na alagaan ng sanggol. At ito nga ang buod ng pagmamahal ng isang ina at kalaki pang aksyon ng katangian ng kanyang pananampalataya. Dahil di inilalagay ng pananampalataya ang kanyang sarili sa gumuguhong mga buhangin ng mga bagay na kanyang nakikita. Nakalagak ng may katiwasayan ng pananampalataya sa dinaugang bato ng walang hanggang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sabi ng kasulatan, kanyang nagawa ito. At magagawa mismo ng pananampalataya na tumayo sa ibabaw ng bato, na kahit tumahampas ang malalakas na alon sa mismong patibayan nito, at titingin ng diretso sa mukha ng kamatayan, at may kabatiran na sa kaunting sandali na lang ay heto na ito. Pero ang pananampalataya ay may kakayahan nga na tumingin ng lampas ibayo ng dagat patungo sa kanya na nagsabi, ako ang pagkabuhay na magulit buhay, at di nga papansinin ang tunog ng mga alon na rumaragasa. Yun yung klase ng pananampalataya na taglay ng nanay ni Moises. Siya ang nagturo sa kanyang anak at pinalaki niya siya sa palasyo ni Paraon. Itinuturo sa kanya na ipinanganak siya para sa isang layunin, na tinugon ni Jehovah ang panalangin ng nanay. At ang nanay, ang bata ngay wala nang masiinam pa na magtuturo. Yun ang tumulong sa paghubog ng pagkatao ni Moises. Sa palagay ko, si Abraham Lincoln ang nagsabi minsan ng pahayag na parang ganito. Ngayon, di po ako Demokrat o Republikan. Ako po isang lamang, isang Kristiyano. Dahil sa palagay ko, yung isang partido'y wala silang bagay na masasabing masama doon sa isa pa. Dahil pareho lang na may katiwalian. Pero, heto nga pong si Abraham Lincoln, sa akin lang po, ay isa sa naging pinakadakilang presidente na nagkaroon ng Estados Unidos, kabilang na si Washington at ang iba pa. Dahil si Abraham Lincoln ay masama yung
yung naging pasimula niya. Mahirap siya. Wala siyang karanasan kung ang pag-uusapan ay edukasyon o kung anong malaking bagay o pera o kung anuman na nakatulong sana sa kanya, di tulad ni Washington. Si Washington ay nakapagtapos ng kolehiyo at siya ay maalam. Isa siyang nakapag-aral na lalaki. Isang dakilang lalaki sa simulat sa pool. Pero si Lincoln ay pinalaki sa isang munting kahoy-kahoy lang na dampa sa malawak na kabukiran ng Kentucky. At walang sahig yung munting kahoy-kahoy na dampa na nakatayo na ngayon bilang bantayog dito sa Louisville ngayon. Pero dahil likas siyang dakilang lalaki, kaya't nag-aral siya na makapagsulat sa mismong bukirin na inaararo niya para makapagtanim ng mais. Pero sasabihin ko po ito sa mga kabataan. Alam niyo ba na si Abraham Lincoln ay di siya nagmay-ari ng anumang libro sa buong buhay niya? Hanggang sa mag-21 taong gulang siya, ang meron lang siya noon ay Biblia at yung aklat ni Fox patungkol sa mga martir. Kita niyo, yung bagay na binabasa niyo ang humuhubog sa katauhan niyo. Di na nga nakapagtataka kung bakit napakarami nating mga nervyoso sa panahon ngayon. Dahil diyan sa mga walang katuturan na mga babasahin na katang-isip lang at mahalay at walang pakinabang na ibinebenta sa istante ng mga babasahin. Ang tanging pagmimay-ari niya ay ang Biblia at ang aklat ni Fox patungkol sa mga martir. Tingnan niyo ang naging katauhan niya. Pero sa lahat nga ng kinaharap niyang yun, isang araw ay binitiwan niya ang isang pahayag na parang ganito. Sabi niya, kung may isang mabuting bagay na masusumpungan sa akin, ay dahil ngayon sa isang makadiyos na ina na nagpalaki sa kanya para maglingkod sa Panginoon. Kita niyo, ang isang batay nakikinig sa kanyang nanay, may kung anong munting iniiwang marka ang nanay na yon na ang bata ay nakikinig sa kanya. Kapag ang bata ay nasaktan, magpupunta nga ito sa nanay niya para tumahan bago ito magpunta sa tatay. Dahil ang nanay ang naging una roon, alam nyo. At may kung anong espesyal na kaloob ang Diyos na ibinigay sa nanay para maging ganoon, na maging tunay na nanay. Ngayon, naniniwala po ako ng mga nanay ay karangalan at ukol sa Diyos. Pero naniniwala po ako na itong araw ng mga nanay na katulad nito ay isang panluloko na nagkakamal ng maraming pera mula sa mga bulaklak at iba pang bagay. Kaya't ang araw po ng mga nanay ay dapat araw-araw. Di yung magpapadala lang sa kanya ng bunton ng bulaklak sa araw ng mga nanay. Pero yung ibigin nga siya at asikasuin siya ng 365 araw at gabi sa buong santaon. Pero heto nga, ang daigdig ng komersyo na sila nang may kontrol sa mga bagay na gaya nito. At tuloy, ibinababa nito ang kahalagahan ng isang nanay. Oh, bueno, nung nakarang araw ng mga nanay, ako'y nagpadala sa kanya ng bunton ng mga bulaklak. Mas magugustuhan pa niya ng masigit kung maupo kayo at makipagkwentuhan sa kanya ng kaunti. Sulatan siya, yakap-yakapin siya sa balikat, hagan siya sa pisngi, sabihin sa kanya na mahal niyo siya. Mas malayong mainam yon kaysa sa lahat ng mga bulaklak na mabibili niyo mula sa nagtitinda ng bulaklak. Totoo yan. Sa pagkakaalala ko, naroon yon sa 10 Commandments ng namayapa ng si Cecil DeMille na sumulat at nagsapelikula ng isa sa obra maestrang may tuturing sa daigdig ng pelikula. At bago yun malathala o may palabas sa publiko, inanyayahan ni Cecil DeMille sina Oral Roberts at Demos Shakarian at ang ilang mga ministro ng Full Gospel at pinaunlakan sila sa sarili niyang estudyo at ipinakita sa kanila yung 4 na oras ng 10 Commandments at tinanong sila kung anong palagay nila doon. Ipayapa nga ng Diyos ang kanyang magiting na kaluluwa. At nung mapanood ko yun, nung matunghayan ko yun at may munting sinabi nga roon na talagang tumimo sa akin. Sa mga nakapanood na po roon, doon ngayon nung yung anak na babae ni Paraon, matapos na matuklasan ni Moises na isa pala siyang Hebreo,
at nagpasya na manirahan kasama ang kanyang mga kababayan. At doon nga'y nakaupo ang dati niyang magandang nanay na pinaglipasan na ng panahon, na yung buhok niya'y nag-uuban at kulubot na ang mukha, na nakaupo roon sa isang lumang silya, isang tipikal na nanay. At yung anak na babae ni Paraon ay pumasok at sabi ng binata, "Kaninong anak ako kung ganoon?" At nung magkaroon na ng linaw na si Jochebed pala ang tunay niyang nanay, yung anak na babae ni Paraon, suot-suot ang lahat ng kanyang kolorete at kung ano-ano pa. At talagang ayos na ayos ang itsura, sabi niya. Pero tingnan mo, siya anak mo nga. Pero ang sabi niya, ako ang nagbigay sa kanya ng kayamanan at karangyaan. Wala kang ang naibigay man lang sa kanya kundi kadustaan sa lusak. But the aged, gray-headed mother said, "But I give him life." Pero yung matanda na't nag-uuban ng nanay ang sabi niya, pero ako ang nagbigay sa kanya ng buhay. Yun nga ang kaibahan. Ako ang nagbigay sa kanya ng buhay. Binigyan siya ng Diyos ng walang hanggang buhay. Totoong-totoo yun sa isang nanay. Minsan sinasabi sa akin ng mga tao, madalas sa malakihan kong mga gawain, lagi raw kasing nangangaral ako patungkol sa pagkabuhay na maguli. At heto ngang binasa ko ang isang teksto ngayong umaga, sa 15 at 14 na talata ng unang mga taga-Korinto, patungkol sa pagkabuhay na maguli. Pero nakikita nyo, yung kung paano ang pagtingin nila sa nanay sa panahon ngayon, na may florera ng mga bulaklak na nakalagay sa tabi ng isang matandang babae, na matanda na din na makatayo marahil at nangihina at inuuban na at puno ng kulubot at nakaupo sa isang silya. Totoo naman yan. Pero gusto ko pong dalhin itong paksakot magpinta ng panibagong pagtingin sa larawan na ito ng pagiging nanay. May nagsabi noon, masyado mong ipinapangaral yung pagkabuhay na maguli na yan. Lahat na halos ng mensahe mo ay may kalakip na patungkol sa pagkabuhay na maguli. Aba, nararapat lang. Ito ang pangunahing dakong pinaglalagakan ng Ebanghelyo. Ano pa man ang mga bagay na nagawa niya, kung di siya nagbangon mula doon sa patay, kung ganooy ang lahat ng mga ito'y walang kabuluhan. Ito para sa akin, ang patunay na siya talaga ang Diyos. Pinatutunayan ng bawat pahayag na sinabi niya, itong pagkabuhay na maguli. And it also is the place of the resting of the soul. At ito rin ang dakong pahingahan ng kaluluwa. Ito ang punto ng paninimula. Ito ang pagpuputong para sa ating kaaliwan. At sa puntong ang iyon na siya'y nasaksihan na natin na nagbangon mula sa patay, inilalagay tayo nito suot-suot ang baluti ng Ebanghelyo sa harapan ng labanan para lumagi sa ating posisyon, para makipagbaka. Dahil nababatid natin na sinabi niya, siya na may waglit ang sarili niyang buhay dahil sa akin ay masusumpungan ito muli. At iniisip ko na ito ang dakilang pagpuputong ng buong Ebanghelyo, itong pagkabuhay na maguli, at ang makalangit na mga pangako nito at ang kaaliwan na ibinibigay nito sa mga sumasampalataya rito. Dahil ipinapangako nito mismo ang dakilang pakikipaglakip ng ating pagsasama-sama muli sa isa't isa. Ipinapangako nga nito at maging ang pagparam ng lahat ng pagkakasala. Ipinapangako nito ang pagparam ng lahat ng kasiraan. Lahat ng mga paghihirap na dinanas natin dito na pinagdaanan natin sa buhay na ito. Ipinapangako nga nito at ang tuluyang maparam ang lahat ng ito. Ipinapangako mismo na maging kamatayan ay mawawalan ng kapit at tayo babangon sa wangis ni Jesus. Kaya sa aking opinyon, ang pagkabuhay na maguli ang pinakadakila sa lahat ng mga ipinangakong mga bagay sa kasulatan.
Doon nga'y tinapos at tinatakan nito. At nung nakaraang Pasko ng pagkabuhay, ipinangaral ko ang 5 bagay nito ng sa pagkabuhay ako'y inibig niya, sa pagkamatay ako'y iniligtas niya, sa pagkalibing kanyang dinala sa malayo-yaring pagkakasala. Pero sa pagbangon, nagawa nga niyang ako'y aring ganap ng walang bayad kailanman. Yan nga ang mismong araw para sa akin, ang dakilang araw sa lahat ng mga araw. At ang makita kung anong halaga nito para sa ating lahat, ang pagkabuhay na maguli, habang nagpapagal at naghihintay tayo para sa pinagpalang araw na yon sa lahat ng mga araw. It gives us the promise that someday that these old weakening people, nagbibigay ito sa atin ng pangako na balang araw, sila na mga matatanda't nanghihina at masasakitin na mga ubanin, na mga nanay na marami ng pinsala sa kanila ay babaguhin. Di lang ang nanay ang uupo roon sa sarili niya, bagkus ang buong pamilya pa nga niya kasama siya. And what a day that will be. What a time it will be. At grabing malwalhating araw yun. Grabing panahon ngayon na matutunghayan natin doon ang mga mukha ng mga minamahal nating lubos. Grabing pagbabago yon sa umaga na yon, na makikita natin ang mga mahal natin sa buhay at ang matunghayan kung ano na bang itsura nila roon. Lahat ng pagdadalamhati ay iwawaglit na roon. Lahat ng mga pinsalang dulot ng paghihirap ay ihinto na roon. Wala nang maputlang mga pisngi ng kamatayan. Wala nang luha sa mga mata. Lahat ng ito'y ipinapangako ng pagkabuhay na maguli. Wala nang paglilibing. Wala nang patapik-tapik sa pisngi ng sanggol na nanigas na't naging parang bato na inimbalsamo ng tagapangasiwan ng paglilibing at tinayusan at nilagyan ng kulay at kung ano-ano pa para magmukhang natural. Hindi na yun kakailanganin pa uli roon. Heto rin na naisip ko sa panahon na yun, na makikita natin sila na nakatayo sa ibayo na yun, mga mahal natin sa buhay, ang ating mga nanay, ating mga kamag-anak, lahat ng ating mga kaibigan at ang makita sila sa kanilang immortal na mga katawan, makalangit nilang mga katawan. Makikita natin ang kanilang katangian doon. Makikita natin kung paano nila dalhin ang sarili nila ng may kaluguran at katiwasayan, na wala ng pagkanerbyos o pagkabigo. Ang makita nga sila na nakatayo roon sa wangis ng Panginoong Yesus, magiging isang ngang kahangahangang araw yon. At bawat isa sa atin sa ating pagbubulay ay nananabik tayo at nag-aasam para sa oras na yon ng kaaliwan na katatagpuin na natin sila. Bawat isa iniisip ang kanilang mahal sa buhay. Marahil ang nanay nilang nauna na. At grabing malwalhating araw ngayon, sa oras na makikita niya siya muli, at si tatay at si kapatid na lalaki at si lahat ng mahal sa buhay, grabing ang malwalhating araw yon. I'm thinking too right now. I'm thinking of my family. Ako may napapaisip rin mismo ngayon. Iniisip ko po ang aking pamilya. Kung ano bang dating noon sa akin sa araw na yon. I'm thinking that on that resurrection morning, iniisip ko na sa umagang yon na pagkabuhay na maguli, marahil ang unang sasalubong sa akin ay ang munti kong si Sharon. At hindi na siya mangangatal pa. Hindi na makapapasok ang dyablo sa dakong yun. Di kayang salingin ng anumang meningitis ang lupaing yun. Siya nga'y di na mamamaalam pa sa akin. Yung muntit asul na mga matang yun ay indak-indak habang inilalahad niya ang kanyang mga braso para yumakap at sisigaw ng Daddy. Lubos-lubos ang kagalakan ko na makita siya. Ang malaman na hindi na siya mamamatay pa kahit kailan. Ang malaman na tapos na ang lahat, ang dahilan kaya puspusan na lamang ang pangangaral ko patungkol sa pagkabuhay na maguli. Pagkatapos makikita ko ang kanyang nanay, ang nanay ni Billy na anak kong lalaki. At napakarami kong ang maalaala ng kahapon na di mawaglit sa isipan ko.
Naalala ko nung araw na buhay pa't dadalhin ko na siya, o ni Ginoong Combs dito, nung isinakay niya siya sa huling pagkakataon, at nakasunod ako sa likuran niya, sakay ng isang kotse. Noong mga oras na iyon na binabagtas namin itong 7th Street sa Dakurian, si Billy ay 18 buwan pa lang noon. Nung mga oras nga iyon, nung pinapasok nila si Billy doon pa lang sa kalsada, at tinulutan nilang makita siya ng nanay niya. At ang nanay niya ay nakaratay roon at umiiyak, at tinitingnan lang ang anak niyang lalaki, pero di siya makalapit sa kanya. At pagkatapos, doon sa pababa sa kalsada, parating na noon ang mga ngasiwa sa paglilibing at bumabagtas na noon sa 7th Street. Si nanay kong nga rito ang nag-aalaga sa anak kong lalaki noong panahon na yon. At ang anak kong lalaki ay nakatayo noon sa bakuran, suot-suot ang pares ng shorts at munting pulang sombrero na bahagyang nakatagilid sa kanyang ulunan. At noong mga oras na yon ng nanay niya, nakaratay noon sa isang latag, sa likod ng ambulansya na yon na nakatingin sa akin. Nung masulyapan niya ang anak niyang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan, nalalaman na yun ang huli niyang biyahe. Bumangon siya mula sa latag at sumigaw, at iniunat niya ang buto-buto na niyang kamay para yakapin sana ang kanyang anak doon. Pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na mayakap pa siya. Isang ang kagalakan nang makita siya sa araw na yon. At hindi na buto-buto ang kanyang mga kamay doon. At maging yung mga pisngi niya'y di na roon lubog. Kaya't siya nga'y tatayo roon sa makalangit na kagandahan ng isang reyna ng kalangitan at isang nanay. Black eyes as black as ravens' wings will be dancing with joy. Yung maiitim niyang mata na kasing itim ng pakpak ng mga uwak ay indak-indak sa galak. Hindi na siya kukuba-kuba doon na anupat ang diablo ng TB ay di na makapapasok sa lupaing yon. Bagkus immortal na tatayo sa kanyang wangis. Iniisip ko nga na heto ang kasunod na kakatagpo sa akin ay si Edward. Nang tawag namin sa kanya ay Humpy. Yun ang palayaw niya. Siya ang kauna-unahan sa malaking siyam na dugtong na kadena ng pamilya Branham. Siya ang unang dugtong na kumawala. Ang sumunod po sa akin. Makikita ko si Edward na tumatakbo papalapit sa akin. Heto ngang namatay siya na batang-bata pa. 19 na taong gulang lang. At sa oras na aabutin ko na siya sa kamay, tiyak ko na marami kaming bagay na mapag-uusapan patungkol sa aming pagkabata dahil magkaibigan kami. Dikit na dikit kami sa isa't isa. Pinasusuot niya minsan ang kanyang damit sa akin at mga ganong bagay. Gaya ng ginagawa ng sanggang digit na magkapatid. Isang karangalan na makita ko siya uli. At maririnig ko siya na magsasabi ng ganito. Natanggap mo ba yung pasabi ko, Bill? Nagtatrabaho ko noon sa isang rancho ng mga baka nung panahon na yon na paglisan ko sa mundo. Kaya't doon sa ospital nagpasabi ako, sabihin niyo kay Bill na ayos lang ang lahat. May kaluguran nga akong sasagot, oo, natanggap ko ang pasabi mo doon sa kaparangan. Tapos sa palagay ko, ang kasunod ay ang aking tatay. Siya yung sumunod na dugtong na kumawala at di po pala. Si Charles po pala sa tingin ko ang sumunod na kumawala. Isang nakababatang kapatid na lalaki. Naaksidente siya ng sasakyan nung maliit na bata pa lang siya. Hila-hila niya lagi ang kanan niyang binti sa paglalakad niya. Pero alam niyo, kapag nakita ko na si roon, di na niya hihila-hilain pa ang binti niyang yun. Magiging maayos na ang lahat. Titindig doon sa kaningningan ng isang kabataang lalaki. At magsasabi siya sa akin ng parang ganito, habang ngingiti siya, sasabihin niya, oo, Bill, wala nang aksidente sa dako rito. At naalala ko yung gabing yon bago ako maaksidente ng sasakyan. Kinausap mo ako noon. Nakatayo ka noon sa maliit na paarko ng munti nating simpleng bahay. At tinitingnan ko nga ang ibabaw noon sa oras na ito. Kinausap mo ako tungkol sa Panginoon mga ilang oras bago ako yumao. At naroon ka noon sa may pulpito't nangangaral noong yumao ako. Pagkatapos darating ang tatay. Nakikinita ko nga siya. Gayong madalas niya akong hagupitin noon, na sapat na kailangan ko naman.
Pero makikita ko nga ang maitim at paalon-alon niyang buhok na mas umigi ang tingkad sa araw na yon. At titingnan niya ako at sasabihin, anak ko, alam mo ba, di na nga kailangang tumayo pa si tatay rito sa may hapag, ano't anuman na gutom, para ipaubaya ang pagkain sa mga anak niya. Dahil dito, sagana tayo rito. Wala nang anong kulang na hahanapin pa rito. Haya't saksi ako noon sa kanyang pagtatrabaho. Ano pa sa 50 o 75 sentimo lang kada araw, at siya nga'y tatayo mula sa hapag para ipaubaya ang pagkain sa mga anak. Babalik uli sa trabaho, at puspusan ang kanyang pagtatrabaho na anupat yung kamiseta niya'y dumidikit na sa kanyang likod dahil sa tindi ng sikat ng araw, at si nanay ay kinakailangan pa niyang gupitin yon ng gunting para maalis. Maririnig ko nga siyang sasabihin niya ang ganito, Bill, naalala mo pa ba nung gabing yon nung ikaw at si kapatid na George ay sumadya para ipanalangin ako nung ako'y payaon na noon? Alam mo, sinabi ko kay nanay mo na may 2 puting mga anghel na nakatayo sa may higaan at isang pulang anghel sa may paanan naman. At sinusubukan mong pulang anghel na kunin ako. Pero yung puting anghel ay namagitan. Kanilang dinala ako sa tahanan. Tapos ayan din ang kasunod na dugtong na kumalas o yumao. Hetong paparating si Howard. Makikita ko si Howard. Kami nga'y nagkasama sa pagbagta sa buong bansa saan mang dako. Tinawag na maging ministro. Napakaganda ng katauhan. Pero hinahadlangan siya ng mga kasamahan niya. Yung huling pakikipag-usap ko sa kanya ang sabi niya, kung ako'y yayaon na, Bill, nakita ko ang pagyaon niya sa pamamagitan ng isang pangitain, mga 4 na taon bago siya tuluyang yumao. Nabanggit ko sa kanya na nakita ko na nilalagyan ni tatay ng pananda yung libingan niya at ipinapahiwatig na siya na ang kasunod. At ang sabi niya, may isang bagay na gusto kong gawin mo para sa akin, sabi niya, nadungisan ko ang buhay ko. Nakasal ako sa ganito't lahat na. Di ko alam kung ano ba ito nangyayari. Sabi ko, nananampalataya ka ba sa kanya, Howard? Sabi niya, nang buong ako, nananampalataya nga ako sa kanya. Mga 2 o 3 araw bago siya yumao, nagbalik loob siya sa Diyos, kinakapatid na Neville at sila na mga naroon. At sabi niya, may isang bagay akong gusto kong gawin mo. Sa pagyaw ko, Bill, paawitin mo sila para sa akin ng He'll understand and say well done. Naniniwala ako. Bago ko kamayan si Howard, narinig ko siya na tumigil pansumandali at tumingin sa akin ng sabi, Bill, kanya ngang naunawaan. Pagkatapos nun, hetong darating sina kapatid na Seward, kapatid na Frank Broy, kapatid na George D. Ark. Oh, ganun na lamang kahalaga ang pagkabuhay na maguling ito sa akin. Ganun na lamang ang pananabik ko sa dakilang oras na iyon ng pagpuputong. At habang nagsisimulang kumalat ang ilaw ng liwanag, magkakakilala tayo roon gaya ng pagkakakilala natin sa isa't isa rito. Maunawaan na natin at maalala natin yung mga kakilala natin at sila. Sila na mga nauna na sa atin doon. At marami ang naroon na di natin iniisip na naroon pala sila. Dahil alam nyo, yun yung mismong sandali na naniniwala ako na yung tinapay na inihasik natin sa tao sa nagugulumihan ng tubig ay babalik at babalik sa atin sa araw na yon. Sa oras na yon ay makikita natin ang bunga ng ating pagpapatotoo sa mga tao na di nga natin maintindihan noon ang kanilang reaksyon dito na malaman na sila'y naroon pala. Grabing malwalhating araw nga ito. At tapos heto rin na yung mga binhi na ating inihasik na di natin iniisip kung ano bang gagawin nila rito. Pero heto nga sila. Sila pala'y nagbunga ng magagandang bunga at makikita natin sila sa araw na yon. Mga naliligaw natin noong mga mahal sa buhay at mga kamag-anak. At iniisip ko nga ngayon ang libo-libo na nasaksihan ko na mga nagbagong loob. Oo, na nasa milyon na ngayon at parami pa. At kung ano ang naging ministeryo nila. Oo, ganun na lang kalwalhati ang pagkabuhay na maguli. Aabutin ng walang hanggan para makalibot, makikipagkamay at malalaman ko roon ang mga bagay na di ko pa alam ngayon. Doon nga'y naroon ang mga matatanda't naguuban ng mga nanay na kayo'y may nakakabit na puting mga bulaklak sa inyong mga damit ngayon. Na makipagkita sa inyo at silang nga'y magsisigandahan doon. Di na sinasagisag ng isang florera ng bulaklak o kung anong litrato ng isang tao na nag-uuban na.
bagkus na sa wangis na ng kariktan ng pagkabuhay na maguli. Sila'y titindig sa wangis ni Kristo sa kanilang makalangit na mga katawan. Batang-bata't magpakailanman ang kariktan. Tunay, yun ang kapahingahan. Yun ang araw ng mga nanay na hinihintay ko. Yun mismo ang pagpuputong. Hindi bulaklak ng inkarnasyon na nakasabit sa dibdib, kundi pagpuputong ng kaluluwa dahil binago na siya ng Diyos. Iniisip ko ang sarili kong nanay. Matanda't mahina na at may pangangatog dahil sa palsy. Di na siya mangangatog sa araw na yun. Ibang-iba na roon. That great light begins to spread. As we begin to look around, and the great circle will be getting greater and greater and greater. It's all just reflecting the approach of Jesus. At yung malaking liwanag doon ay magsisimulang kumalat habang nagsisimula tayong tumingin-tingin sa paligid. At yung malaking bilog na yon ay magiging mas malakit, mas malaki. Sadyang ang ipaaninag ang pagparoon ni Jesus. And after a while, as the song says, at di magtatagal, gaya ng sinasabi ng awitin, at makikita ko lang muli si Jesus, kanyang hihintayin ako, ni Jesus na mabutit totoo, sa kanyang marilag na luklukan, kanya akong tatanggapin sa tahanan. Matapos na ang araw na ito'y pumaram na, pagkatapos, habang nakatingin tayo sa kanya, at di na nga tayo magiging ganito sa katayuan natin ngayon, tayo may pagkaalam na kung paano siya ibigin ng mas lubos pa. Di na tayo titindig na may halong kaunting pagkatakot dahil tayo magiging kawangis na niya. Bueno, siya'y magiging parang mas kamag-anak ang dating niya sa atin doon kaysa sa siya ngayon sa atin. Mas maunawaan natin siya ng lubos dahil tayo malayo na mula sa mga mortal na katawang ito. Ano pat ang katawan na natin ay gaya na ng malwalhati niyang katawan. Mas maalam na tayo kung paano ba siya sambahin. At doon ay makikita natin kung anong ginawa sa atin ng presensya ng kanyang persona na nagbago sa atin. Ang mga matatanday balik sa kabataan. Lahat ng kabuluktutan ay tinuwid na. Mas mapagtatanto natin doon kung bakit pinagagaling tayo ng kanyang kapangyarihan. Ang katanungan nga na narito sa ating isipan, papaano niya kaya yun ginagawa? Ano kayang ibubunsod nito? Sa kung anong paraan na di malirip, ang lahat ng mga yun ay mapaparam. Yang mga buhol na napulupot diyan sa kalaliman ng ating pag-iisip, ganito ba ang mangyayari rito? Paano yun mangyayari? Sa kung anong paraan o sa kung ano pa, may marilag na mga daliri mag-aalis sa pagkabuhol na yun. Tatanggalin ang mga buhol at ang lahat ay paparam sa isang malaking putong ng pag-ibig. Pagkatapos makikita na natin siya. Pagkatapos tayo magiging kawangis na niya. Pagkatapos sasambahin natin siya. Pagkatapos makikita natin si nanay kung paano nga ang pagkakalayo ng Diyos sa kanya. Ang nanay ay di kumpleto roon nang wala ang kanyang pamilya. Dahil yung pinaka-espesyal na panahon ng buong buhay niya ay ang makita ang kanyang mga anak sa palibot ng hapag at lahat sila ay malulusog at masasaya. At ang makita siya na nagsasalin ng kape kung ano man ang ginagawa niya at hinahanda ang hapunan at siya at ang tatay ay nakaupo roon. Kaya't yun nga mismo ang pinakamasayang oras sa buhay ni nanay, ang makitang buo ang kanyang mga anak sa tahanan. Ngayon, huwag niyong palalampasin. Huwag niyong palampasin ang araw na yan, na ang malaking kadena ng inyong pamilya ay maidugtong sa isa't isa. Dugtungan sa dugtungan, ng bawat maliit na bahagi ay mapabilang doon sa ruweda. Pagkatapos sa panahon na yan ay maupo tayo nakasama ang ating mga pamilya at mga grupo sa buong lawak ng silungan ng walang hanggan. Grabing malwalhating araw ngayon. Doon ay mapag-uunawa natin. Siya mismo ang nangako nito sa Apokalipsis 1, kung saan ang sabi nito na isang matalas na tabak na magkabilang talimang lumabas sa kanyang bibig. Siya'y tinawag na salita ng Diyos. At sa siyaring mga labi na yun ay namutawin na sinabi, ako siya na buhay na dating patay, at ako'y buhay na ngayon magpakailanman. Sa siyaring mga labi na yun sa San Juan 6, ganito ang sabi roon na, wala akong maiwawala na anuman, sapagkat aking ibabangon ito muli sa huling mga araw. Siya nga yan na nagbigay ng pangakong ito.
ang siya ring kalugod-lugod na mga labing yun. Siya na yun na nagligtas sa atin, na siyang nagpapagaling sa atin, na siyang tumubos sa atin, at siyang magbabangon sa atin sa huling araw. Kung kayo yung mumunting may hinang dugtungan na napawalay sa malakiang pagkikita-kita ng pamilya sa araw na yon, nawa ang Diyos ng langit sa umagang ito ay sa kung anong di malirip na paraan, ay tanggalin ang pagkakabuhol na yon na tumali sa iyong isipan at ihayag sa iyo ang pag-ibig na meron siya para sa iyo, at naway lumapit ka na ng may kaluguran para maglingkod sa Kanya. Habang binubulay natin ang mga bagay na ito, tayo po'y mananalangin. Bago tayo tuluyang manalangin, at habang nakayuko ang inyong mga ulo, may bagay na itatanong ako sa inyo. Kayo ba'y nagnanais sa araw na ito ng mga nanay na muling ilaan ang inyong mga buhay ng panibago sa Kanya, na nakatuon na ng may pananabik sa pagkabuhay na maguling yon? Inyo bang may tataas ang inyong mga kamay sa Kanya habang ang bawat isa, pagpalain kayo ng Diyos? May makasalanan po kaya rito sa oras na ito na nagnanais magsabi, "O Diyos, di pa po ako nakadugtong sa dugtungan na yon. Ako ang nawawalang yon at di pa nakakabit doon sa oras na maghanap-hanap doon si nanay sa kaluwalhatian. Di nga ako mapapabilang doon dahil di pa ako nakipagkasundo sa Diyos. Wala pa sa akin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pero ngayon akin ngang ninanais na gawin na ito. Magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay, sabihin, ipanalangin mo po ako, kapatid na Branham, sa oras na ito mismo. Nagnanais ako na maisama sa pananalangin dahil may mga mahal ako sa buhay sa kabilang ibayo ng dagat ng buhay, at nagnanais ako na makita sila. Itaas niyo lang ang inyong mga kamay. O may tumalikod marahil sa pananampalataya rito, at may pagnanais na makapanumbalik sa araw na ito at magsasabi, Panginoon, muli kong iniaalay ang aking sarili sa iyo. Ako nga'y dumudulog para papanumbalikin muli ang aking tipan sa iyo. Pagagawa niyo bang itaas ang inyong mga kamay? Makalangit naming Ama, habang papalapit ng papalapit, ang paglipas ng araw na ito ay nagpapalapit pa ng husto sa dakilang kaganapan na yun. At kami po'y naobliga na bawat taon ay makita namin ito na sinasagisag lamang. Katulad ng mga tao noon na nagpupunta sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes at para doon sa paglilinis ng tabernakulo at ng dakong santuaryo at sa pag-aalay ng hain para sa kasalanan taon-taon, ay pinagugunita sa kanila na sa tuwing may kordero na mamamatay roon, na darating ang panahon na ang kordero ng Diyos ay mamamatay para ilayo't ihiwalay ang pagkakasala. Sa bawat pagkakataon na yung munting hayop na yon ay umiiyak at yung dugo ay tumitilamsik sa kanilang mga kamay, pinagugunita nga sa kanila na darating ang isang araw na may darating na kordero ng Diyos na sisigaw, Eli lama, Eli lama, doon sa krus. Dalangin ko, Diyos, na sa pagtunghay po namin ngayon at makikita na nitong huling ilang mga linggo, bago kami lumuwas sa iyo pong gawain pa California, itong ang Indiana ay naiwan halos na nakatiwangwang at patay, at parang ang walang buhay, tila baga, yung mga bulaklak ay nangamatay nung taglagas, yung mga dahon ay nagsilaglagan na sa mga puno, at yung dagta na naroon sa mga puno ay nagsipuntahan na sa mga ugat, at ang lahat ay patay. Pero heto nga ang isang panahon, ang araw ay nagsimula ng suminag sa ibang paraan. Ang siyaring araw na yon na suminag nung taglamig. Pero heto nga ang mga elemento na iba na't iba na ang kanyang pagsinag. At sa pagsinag na yon ng araw, kalakip ang mga elementong ito, sumibol ang buhay sa lahat ng dako. Nanumbalik ang mga dahon sa mga puno. Yung dahon, yung buhay na umalis doon sa dahon, at kaya naman ang dahon ay nagsilaglagan. Pero yung buhay nga'y bumaba roon sa lupa. Ito'y nanumbalik na sa bagong kagandahan nito, sa yabong ng kanyang kabataan. Yung bulaklak na isinuko ang kanyang samyo, na isinuko ang kaakit-akit niyang kariktan, hayat nalaglag sa lupa. Iniluwal, yumabong uli sa kabataan nito, taglay ang bagong samyo. Anong pinagugunita nito sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito? At ang kalupaan na naiwang mapanglaw, na walang buhay na disyerto, ay naging paraiso muli ng kagandahan. At ang mga bubuyog at ang mga ibon ay nagsisiawitan,
At ang lahat ay may kasiyahan sa puso. At yung mga punong kahoy ay hayang kumakampay-kampay sa mga hangin ng mainit na simoy ng tagsibol. Ang init at galakay na numbalik muli sa lupa dahil sa araw. ARAW. Pero darating ang araw ng ANAK ay darating na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. At yung mumunting mga buhay na kumubli tulad ng dagta sa loob ng puno, papunta doon sa lupa, kagaya ng buhay na naroon sa binhi ng bulaklak. Ito nga yayabong na panibagong muli, na di na mapaparampa. O, ganun na lamang ang pasasalamat namin sa iyo para rito. At heto po na maraming mga kamay ang nagsitaas ngayong umagang ito. Dahil nababatid nila na sa kabilang ibayo ng tabing doon ay may espesyal na bagay. Nananabik sila na makita ang kanilang nanay. Nananabik sila na makita nila ang mga mahal nila sa buhay at ang mga kakilala nila. At malaman ang lahat ng kung paano nga ba, kung paano sila nakarating dito at ang lahat sa nagdaang mga kapanahunan. Lahat ng yun ay nakalagak sa likod ng lihim na tabing. At balang araw, ika'y darating at itinataas nila ang kanilang mga kamay. Sila nga'y may pagnanais na makatiyak, Panginoon. Ipinanunumbalik na nila ang kanilang mga sarili muli. At ako may ganoon din. Ngayon, iyo pong tulungan kami, Panginoon. Iyong panumbalikin ang aming pananampalataya at aming lakas. At habang nadadama namin ang nalalapit na pagparito ng Panginoon, at nitong nakaraan na 40 taon po lamang, hayan nga na sumambulat ang isang bagong Pentecostes sa lupa. Ang Espiritu ay nagsimulang magayag ng mga bagay-bagay. At heto na nga kami sa huling tanda, bago lamang ang pagparito. Nalalaman namin na ang pagparito ng Panginoon ay napipinto na. At nakikita mismo namin ng mga may sakit ay gumagaling mula sa kanilang mga karamdaman na nupat hiwaga sa mundo ng 2,000 taon mula nung araw ng mga apostol. Pero heto nga ito na nagpapakita na muli. May paglitaw ng mga propeta. May pagpapakita ng mga anghel. Mga tanda't mga kababalaghan. Ano yun? Ang pagkabuhay na maguli ay nalalapit na. Ang ANAK ay parating na. Iyo pong ihanda kami, Panginoon. Iyong itulot sa amin na yakapin namin ang bawat makalangit na pangako na huwag naming pagtuunan ng pansin itong maliliit na mga buhol na siyensya ang may gawa at kung ano-ano pa na nagsasabing di ito mangyayari. Iyo pong itulot na unti-unti nilang maalis ang pagkakabuhol sa umagang ito sa pamamagitan ng immortal na habang pumipintig siya sa buong latag ng mga salita ng Biblia ng Diyos, nagaya ng isang instrumento na husto ang pagkakatono para awitin ang kumpas. Ako nga siya napatay noon at ngayon ay buhay na magpakailanman. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita pa ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako. Dahil ako ay sasama sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. At mangyayari na sa huling mga araw, sabi ng Diyos, na aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman. Mga tanda't kababalaghan, ang mga matatanday mananaginip ng mga panaginip, at ang mga kabataan ay makakakita ng mga pangitain. Ayan nga ang tanda ng huling ulan at ng wakas ng panahon. Iyo pong ipadama ito sa kalagitnaan namin sa umaga pong ito, Panginoon. At nawa ang aming pananampalataya ay maging matatag na, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.